Praise God. Sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay masimula sa isang panalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin po ang iyong pangalan. Salamat sa maghapon na kami po ay inyong sinamahan, kami po ay inyong iningatan, hindi po pinagkulang. Salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakalob po sa amin. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay na nakakakita ng pangailangan po ng bawat isa. Sa gabi ito, Panginoon, binababa namin ang aming mga sarili, Panginoon, sa iyong harapan. At buksan niyo, Panginoon, ang aming mga puso. At linisin niyo po ito, dalisayin niyo po ito. Humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakamali na aming nagawa sa isip man ito, sa salita o pagkilos, Panginoon. Ikaw po ang nakabatid ng laman ng aming puso. Kaya, Panginoon, dalisayan po ito, Ama. Linisin mo po ito at nawa, Lord, makita mo ang bawat isa sa amin na tunay na sumasamba at nagpupuri sa inyo sa gabi nito. Lord, ikaw ang patuloy na sumama sa amin hanggang sa matapos po ang gawain ito. Ang presensya mo, Panginoon, ang aming ninanais na makasama sa gabi nito. Lukuban mo ang bawat isa sa amin, ang mga ikaw po ang magbigay sa amin ng karunungan sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. At ang iyong lingkod na gagamitin, Panginoon, ang bawat lingkod mo na itatayo dito ay kasihan mo ng iyong banal na Espiritu. At ikaw lang, Panginoon, ang mahayag sa kanilang buhay. Salamat po. Purihin ka, Ama, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan ko talaga ang buhay ng mga pastor. Nakasalo. So, anyway. Sige, palakpakan mo muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige tayo mahal sa ating Diyos. Uwitin natin ang tagapagligtas, ating Panginoong Jesus. Amen. Puno ng pagpapala, hindi mangangamba. Lahat ng may problema, ikaw lang ang pag-asa. Wala nang di makakaya. Ikaw, Jesus, ang pag-asa. Ikaw ang nakakapagligtas, nakakapagtanggol ang aking buhay. Sa buhay ko di na ako nangangamba o natatakot, kapag ikaw ang kasama ko. Amen? Sige, sabihin natin sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, ikaw na nga ang Diyos na mapagpatawad. Dugo mo ang tinambayan. Yes, Lord. Sa amin kay lumapit, tinanggap ang pasakit. Kami ngayon ay aamin. Ako ngayon ay lalapit.
ingatan pa. Ngayon magkasama, wala na hanapin pa. Hanapin pa. Ikaw ang tagapagligtas. Sige, sabihin niyo sa kanya ito. Tagapagtanggol. Amen, Lord. Sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama, ikaw ang tagapagligtas. Yes, Lord. At tagapagtanggol ng aking buhay. Sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama. Kadalastan, ikaw ang tagapagligtas at tagapagtanggol ng aking buhay. Sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama ko. Kasama ko. Hallelujah. Amen. Aming tagapagligtas, aming tagapagtanggol, ang Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. We declare it, Lord. You are our Savior. You are our Mediator, O God. And Ikaw, Panginoon, ang aming attorney, Panginoon o Diyos. Nagtatanggol sa amin laban sa kusang kaaway, sa condemnation ng kaaway. Ikaw ang aming tagapagtanggol, Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat. At Ikaw, O Diyos, tunay, O God, sa buhay namin hindi nagbabago. Hindi ka nagkukulang, O Diyos. Lagi, O Diyos, sapat ang iyong biyaya. Hallelujah. Bawat dalangin ako, naghihintay sa iyong pangako. Puso'y nagtitiwala, Jesus, ikaw ang aking pag-asa. Sa muntang walang hanggan, ang aking panghahawakan. Ikaw ang kaligtasan, Jesus, ako naniniwala, hindi lang
Jesus, ika'y papupurihan, hindi nagbabago, pagmamahal mo. Dakilang Diyos kay buti-buti mo, di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan, hindi nagbabago, pagmamahal mo. Dakilang Diyos kay buti-buti mo, di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailanman ikaw ang sandigan ko, walang papantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Sige, sabi sa kanya, tapat ka. Purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Isa pa, tapat ka, O Diyos. Tapat ka, O Diyos. Sige, sabihin niyo sa kanya yan. Tapat ang Diyos magpakailanman sa buhay mo. Hallelujah, hallelujah. For the last time, tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hindi nagbabago, pagmamahal mo. Dakilang Diyos kay buti-buti mo, di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan, hindi nagbabago, pagmamahal mo. Dakilang Diyos kay buti-buti mo, di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan,
Salamat o Diyos, salamat o God. Tunay Lord na we claim it, Panginoon. Hindi ka nagbabago, hindi ka nakukulang araw-araw, oras-oras, Panginoon, sa aming buhay. Ama, nakikita namin, Panginoon, dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Kung amin lamang, Panginoon, bubuksan ang aming pangunawa, ang aming espiritual na Panginoon mo, Diyos. Ang mga bagay na nilikha mo, ang mga pangyayari sa aming buhay, ang mga nakaraan, ang ngayon, Panginoon mo, Diyos. Lahat ng ito, Panginoon, nakikita namin ang iyong kagandahang loob. Nakikita namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa amin, O God. Kaya nga po, Panginoon, nararapat kang pasalamatan, nararapat ka, Panginoon, itaas, nararapat ka, Panginoon, na aming awitan ang aming pagsamba, ng aming pagpupuri, Panginoon, O Diyos. Gaya po ng aming inawit, Panginoon, kanina, O Diyos. Sa kahit anong panahon, sa pagtamis at sa kagalakan, Panginoon, Jesus, ika'y aming pagpupurihan, Panginoon. Ama, salamat po. Tunay nga po, Lord, na inakin namin, Panginoon. Dinadakilan ka namin sapagkat narito, Diyos, ang iyong presensya. At kami nagagalak, Panginoon, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon, na kami, O Diyos, na magkakasama, na naririto, damang-dama, Panginoon, ang iyong presensya sa lugar na ito. Ama, tunay nga po, Lord, na samahan mo kami hanggang sa matapos ang gawain ito. Purihin ka, O Diyos, kaya nga po lahat ng kaluwalhatian, ang lahat ng parangalan, ang dakilang Panginoon, lahat po ng pasasalamat, ay amin nga pong binibigay ito sa iyo, O Diyos Ama, o dakilang Diyos sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ganda. Nagandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon pong Oktubre ay tinatawag po natin Pastor's Month. Kaya po pastor. Purihin po ang Panginoon. Okay, tayo po ay makikinig na ng salita ng Diyos. Danaw ba lahat? Praise God. Ang ating pong paksa ay may pamagat na The Test of Faith from the book of Genesis, chapter 22, 1 to 14. Try po natin tapusin. Hopefully, kung hindi man, kung di pa babalik si Lord. Sa next week, Wednesday. Pero bago yun, tayo po muna yung manalangin. Hingin po natin ang basbas ng Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita. Ama, sandali pong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit at sinasamo namin ang inyo pong pagkilo sa aming kalagitnaan. Sabi mo sa iyong salita, sino man nagkukulang ng karunungan, hingin lang sa iyo, O Diyos, ipagkakaloob mo sapagkat kayo, Diyos, na hindi po madamon. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, ay amin pong hinihingi ang katalinuhan, karunungan, Panginoon, spiritual, upang maunawaan po namin ang dakilang mensahe mo, O Diyos, sa gabi pong ito. At hayaan mo, Panginoon, sa magitan ng salita mo, ay minsan pa, iangat mo ang aming pananampalataya. Nang sa gayon, O Diyos, ay maging kalugod-lugod po kami sa inyo pong paningin. Salamat po, Ama, at ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Bible po, mga kapatid, marami po tayong mababasa na man of faith from Genesis to Revelation. Ano po? Mga man of faith. Ang totoo, mga kapatid, ay sa aklat po ng Hebreo. Particularly doon po sa book of, doon po sa chapter 11, may mababasa po tayong mga listahan ng mga man of faith.
Pamilya po ba kayo? Yung Hebrews chapter 11, na kung tawagin po ay Hall of Faith ng iba pong mga tagapagturo. At doon ay binabanggit kung sino-sino po sila. At alam niyo ba mga kapatid na si Abraham po, siya ho yung may pinakamaraming talata doon sa Hebrews chapter 11 na nabanggit tungkol sa kanya pananampalataya. Why? Because Abraham was truly a man of faith. Because yung faith po niya talagang subok. His faith was tested and found true. Kaya po pag-aaralan po natin ito. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. O kaya naman po, tumingin po tayo dito sa monitor. At sa Genesis chapter 22, verse 1 to 2 muna ang ating pong babasahin. Sabi po dyan, dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Background lamang po. Bago dumating ito pong pangyayaring ito sa buhay ni Abraham, sa edad po na 75 years old, si Abraham po inutusan ng Diyos. And I believe, marami sa atin pamilyar na ron sa istorya tungkol kay Abraham. Inutusan siya ng Diyos na umalis po sa land of Ur, sa kanyang bayan na sinilangan, upang pumunta sa lugar na ituturo daw sa kanya ng Panginoon. At doon, nang tawagin siya ng Diyos, ay pinangakuan siya ng Panginoon na siya ay pagpapalain at gagawing ama ng malaking bansa. So, mababasa po natin yan sa Genesis chapter 12. Ano po? Then after, matapos po ang 24 years, ilang taon na si Abraham? Ilang taon na ngayon si Abraham? After 24 years. Hindi nyo naluk na. Kinig ka. 75 years nang siya itawagin ng Panginoon, umalis sa land of Ur, sa bayang kanyang kinagisnan. And after 24 years, 99 years old na po ang edad dito ni Abraham, muli po, sinabihan siya ng Panginoon na siya ay magkakaroon ng anak na lalaki. After 1 year to this day, from this day. Ngayong araw na ito, sa susunod na taon, ganito ring araw, magkakaroon ka na ng anak na lalaki. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 17. Isipin niyo po, tagal niyang hinintay yung pangako ng Panginoon. Ito na naman po ang Diyos, nangako sa kanya, another year pa uli. Actually, ang pangalan before ni Abraham ay Abram, which means exalted father. Isipin niyo mga kapatid, pinangalan sa iyo ng nanay tatay mo, Abram, exalted father, wala ka namang anak. Nag-gets niyo? Ito mas matindi. Pinalitan ng Panginoon, this time, after 24 years, 99 years old na siya, Abram, magkakaroon ng anak. Next year, sa petsa din ganito. And hindi na Abram ang tawag sa iyo, kundi Abraham. Alam niyo ibig sabihin na Abraham? Father of many. Kung kayo po si Abraham, mga kapatid, Lord, sanay na po ako sa ganyang pambobola. Bata pa po ako, hanggang nagbinata, hanggang nag-asawa, narinig ko lagi ang pangalan ko, Abram. Then naging Abraham pa kayo. Ama, kailanman ho, wala po akong anak. Ba't kaya Abram o Abraham ang pinangalan sa akin? Pero after 1 year, totoo ang sinabi ng Panginoon, nagkaroon sila ng anak ni Sarah. At pinangalanan po niya Isaac.
Then after so many years ulit, nang malaki na po ang anak niyang si Isaac, kinausap siya ng Diyos. At dito ho, sa binasa po natin ng mga verses, inutusan siya ng Panginoon at sinabing ihandog niya si Isaac sa Diyos doon sa bundok sa may Moriah. Isipin niyo mga kapatid, binigyan ka ng anak, tapos sabi sa'yo ng Panginoon, kukunin ko yung anak mo. Ihandog mo sa akin. Why? Mababasa naman po natin. Balikan po natin yung verse 1. Balikan po natin, verse 1. Balikan po natin, verse 1. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Ano reason? Bakit po pinagagawa ng Diyos kay Abraham na ihandog niya si Isaac sa kanya? Doon sa isang bundok sa parte ng Moriah para subukin siya. Alam niyo ba yung test diyan na salita? In Greek word, nasa. Na ang ibig sabihin mga kapatid, to prove the quality. To prove the quality. So, sa makatuwid, no po, hindi inutusan ng Diyos si Abraham na iyalay sa Isaac dahil nagdududa siya sa pananampalataya ni Abraham. Kundi para subukin kung tunay o totoo yung kanyang pananampalataya. Let me repeat. Sinubukan siya ng Panginoon hindi dahil nagdududa ang Diyos sa pananampalataya kung meron siya o wala. Merong pananampalataya si Abraham. Gusto lang siya subukin ng Panginoon kung ito totoo o hindi. Nagagets niyo ba mga kapatid? Alam na ng Diyos na may pananampalataya itong si Abraham. At nahubog na ito sa maraming taon na nagdaan. Nabanggit ko po kanina sa inyo, 75 years old, tinawag siya ng Panginoon na umalis doon sa kanyang lupang sinilangan at pumunta sa lugar na hindi niya alam kung saan dahil inutusan lang siya ng Diyos. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo gagawin yan, di ba? Tama po ba mga kapatid? Sinama pa niya yung kanyang pamangkin na si Lot at nagkahiwalay pa sila. Alam niyo yung istorya, nung magkahiwalay sila, si Lot ay nanirahan sa Sodom at Gomorrah, natakdang sumpain ng Panginoon, tupukin, gunawin. Pero nanikluhod si Abraham sa Diyos. Nakiusap siya. Kung pwede, ay iligtas yung pamilya po ni Lot. At naligtas naman po. Maliban doon sa asawa ni Lot na naging asin. No po. So, yan po yung mga pagsubok, yan yung mga pangyayari sa buhay po ni Abraham na nagpaangat ng kanyang pananampalataya. Tapos, after, nung wala pa yung kanyang anak, itong si Sarai, no, ay nainip din. Sabi niya, sipingan mo kaya yung alila natin dito. Ano pangalan nun? Si Hagar. Sipingan mo kaya si Hagar. Baka sa kanya magkaroon ka ng anak na lalaki. Ginawa naman ni Abraham. At nagkaanak nga siya kay Hagar. Ano ang pinangalan? Ismael. Pero nagtagal ba si Ismael sa piling niya? Hindi. Lumayas din po yung mag-ina at iniwan siya. Masakit po yun para kay Abraham. Isa na naman pong pagsubok sa pananampalataya ni Abraham. So nawalan pa siya ng anak. Naghintay siya ng 25 years bago siya nagkaanak na si Isaac nga. So ito po yung mga pangyayari sa buhay po ni Abraham na nagpapakita na meron siyang pananampalataya. Kung wala siyang pananampalataya, di sana bumigay na siya. At tinalikuran niya ang Panginoon. Amin ho ba? Pinapakita rin po sa atin dito mga kapatid, sa ating buhay, maraming beses po sinusubukan tayo ng Diyos sa ating pananampalataya. Kung ito po ay lumalago,
kung ito ay tumitibay, kung ito ay tumatatag. Kung paano kay Abraham, ginawa niya ito, ginagawa din po sa atin. Amen po ba? Sabi po ng Santiago chapter 1 verse 2 to 3, mga kapatid, maggalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Pagka pananampalataya po natin, sinusubok, ano daw dinudulot? Nagiging lalo ito matatag. Ito ay umaangat, nag-elevate, ito ay lumalago. At hindi lang ho layunin ng pagsubok, mga kapatid, sa ating buhay na patatagin po ito, palaguin po ito, kundi para malaman po kung tunay talaga o hindi. Alam nyo, sabi ko nga po kanina kanina, hindi nagdududa ang Diyos sa pananampalataya ni Abraham. Alam niya kung ano ang pananampalataya ni Abraham. Diyos siya eh. Amen o ba? Ganun din sa atin. Alam ng Diyos kung ano yung quality, kung ano yung grado, kung ano yung taas, level ng ating faith. Diyos siya eh. Pero bakit sinusubok tayo ng Diyos? Para malaman niya? Hindi, alam na niya eh. Para malaman natin. Bilang mga mananampalataya. Alam niyo ba yun? Para malaman natin. Kayo, halimbawa, nag-aaral, di ba? Yung mga estudyante. Sinabi sa inyo nung nag-exam kayo, sinabi sa inyo nung inyong teacher, nung professor, okay, nakapasa ka. Kontento ka na nun? Nakapasa ka? Hindi ba? Gusto mo pang malaman kung ano yung grado ng pagkapasa mo? Yung iba ayaw malaman yun. Basta, alam okay na sila, basta nakapasa. Pero yung iba, gusto na lang malaman kung ano yung grado. At pagka mataas, ano dulot sa iyo? Di ba tuwa? At na-inspire ka lalong mag-aral. Ganon din ho, sa buhay po natin, sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya para malaman po natin kung ano po yung grado nito. At nang sa ngayon, pag nalaman mo, yes Lord, na-inspire ka, lumalakas ang loob mo lalo na magpatuloy sa Panginoon. Alam nyo, sa buhay po natin, kaya nga napakahalaga na kapag tayo maharap ng mga pagsubok sa buhay, dahil inspirado po tayo na ipapasa po natin yung mga pagsubok na nakaraan, maipapasa din natin ito. Dahil nung mga nakararaan, tinulungan tayo ng Panginoon, itinawid tayo ng Diyos, pinalakas niya po tayo, inalalayan po niya tayo. Ganito din ang gagawin sa atin sa pagsubok na hinaharap natin ngayon. Kung nakapasa ka noon, makakapasa ka rin ngayon. Hindi dahil sa sarili mong kakayanan, kundi dahil sa kakayanan ng Panginoon. Naaalalay sa iyo. Amin ho ba, mga kapatid? Sa Biblia may mababasa po tayong talinhaga ang Panginoon tungkol sa 2 taong nagtayo ng kanilang bahay. Isang matalino, isang mangmang. Yung daong matalino, mga kapatid, ay nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. Nang dumaan po ng malakas na bagyo, nanatili po ito. Yung daong taong mangmang, nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang dumaan ang ganun ding bagyo, ano nangyari doon sa bahay niya? Nawasak po ito. Gumuho po ito. Matthew chapter 7, mababasa niyo po yan. Ano pinagkaiba ng dalawang bahay? Hindi doon sa yari ng bahay, kundi doon sa pundasyon kung saan nakatayo yung bahay. Kasi pareho yung bahay, pareho yung bagyo, ang pinagkaiba yung pundasyon. At yun ay tinuturo sa atin, mga kapatid ng Panginoon, na pinapahintulutan ng Diyos yung mga bagyo ng problema, yung mga pagsubok sa ating mga buhay para ihayag at malaman natin kung saan nakatayo talaga yung ating buhay, sa tama bang pundasyon ng pananampalataya o sa mali na pundasyon. Madali yung sabihin na nananampalataya ang isang tao, pero paano malalaman? Paano kung dito ay peke?
Para malaman mo kung tunay o hindi ang isang bagay, anong dapat mong gawin? I-test mo. Amin ho ba mga kapatid? Sa unang Pedro, chapter 1, verse 6 to 7, ano po nakasulat dyan? Dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya niya. Para raw ano? Mates, malaman, mahaya, masubukan kung tunay at hindi peke yung pananampalataya natin. Katulad ng ginto, nagbigay siya ng example, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayan tunay ang pananampalataya niyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Yesu Kristo. So maliwanag mga kapatid, malalaman natin kung totoo o hindi, kung tunay o hindi, ang ating pananampalataya sa panahon ng pagsubok. Amen ho ba mga kapatid? Alam niyo, madaling sabihin mabuti, tapat, mabait ang Diyos pag maganda yung sitwasyon po natin. Madaling maglingkod sa Panginoon kapag kaho maayos, manatag, may mga pagpapala sa ating buhay. Pero paano kung wala? Paano kung hindi, mga kapatid? Paano kung may apoy ng pagsubok? Magtitiwala ka pa rin ba? Mananampalataya ka pa rin ba? Maglilingkod ka pa rin ba? Hello, doon mapapatunayan kung peke o hindi ang nasa sa iyo. Ano ba ang pagkakaiba ng Diyos at ng Diablo? Ang difference po ng God sa devil, God tests us. He does not tempt us. Ulitin ko po, God tests us. He does not tempt us. Sabi sa James chapter 1 verse 13, hindi tayo tinutokso ng Panginoon. Pero sinusubok tayo. Ang kabaliktaran po ito ng Diablo. Because the devil does not test us. He tempts us. Amen ba? Naintindihan niyo mga kapatid? Meron nga po akong sinulat dyan, pakipost nga. The devil tempts you to bring out the worst in you. God tests you to bring out the best in you. Sa maganda halimbawa po niya na si Job. Kilala po natin si Job. Dumaan siya ng napakaraming pagsubok. Ginamit ng Diyos yung pagsubok na ito para patunayan niya kay Satanas na itong si Job na kanyang lingkod ay tapat sa kanya. Samantalang si Satanas, ginamit din po yun. Yung pagsubok na yun para tuksuhin siyang talikuran ng Diyos. Remember, yung pong asawa ni Job, sinabihan siya, sumpain mo na ang Diyos mo. Ginamit ng kaaway, sumpain mo na ang Diyos mo. Ganyan pa ang Diyos mo. Sumpain mo na siya. Magpalit ka na ng Diyos. Ganon ang ginawa po ng Diablo, ni Satanas. Tinukso siya. So, titingnan po natin mga kapatid. Marami po tayo mga mabibigat na nararanasan sa buhay. Pero nasa sa atin po yun kung paano po natin ito i-take, i-deal. Anong pananaw mo kapag kami mga crisis, pain na dumarating sa iyo? Do you consider it as a test from God or temptation from the devil? Kasi nga, ang Diyos, tinetest ka para ilabas ang pinakamabuti mula sa iyo. Pero ang Diablo, tinetest ka para ilabas yung masama sa iyo. Alam naman natin mga kapatid, bilang tao, tayo po ay makasalanan at naroon pa rin sa ating pong lumang kalikasan yung mga pangit na bagay na nandun pa rin. And na yun nakikipag-battle sa ating pong bagong pagkatao.
Pero dahil nasa atin na ang banal na espiritu, mga kapatid, hindi na dapat nangingibabaw yung ating pong luma o dating pagkatao, kundi nangingibabaw na yung bago nating pagkatao, na yung pananaw ay binago na rin ng Panginoon. Na anuman yun pong nakikita po nating nangyayari sa ating buhay, pangit man ito, pero maganda pa rin. Dahil alam mo na yun ay ginagamit ng Diyos para sa ikabubuti mo. Amen ho ba, mga kapatid? Kasi ang purpose po ng testing, para i-elevate yung faith mo eh. Pero yung purpose po ng temptation, i-degrade, ibagsak, ibaba yung faith mo. Kaya, kapag ka may pagsubok, huwag mong i-consider yan as a temptation. O gagamitin ng handle ng kaaway, patatangan mo sa kaaway, huwag kang papayag na siya ang tumangan ng pagsubok na yan para ibagsak ka. Kundi hayaan mo ang Diyos na siya ang kumontrol ng pagsubok na yan, siya ang tumangan diyan para i-build up ka. Ngayon, sa pangyayari po kay Abraham, balik po tayo. Alam niyo po ba, maaari po yung pananampalataya ni Abraham dito na-shake eh. Nang utusan siya ng Panginoon, na iyalay niya, iandog niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac sa Panginoon. Possible. Bakit hindi? Mga kapatid, kilala po niya ang Diyos, number one. Kilala niya ang Diyos eh. Nandito tulad ng kanyang kinagis ng Diyos. Alam niyo ba si Abraham, mga kapatid, doon sa land of Ur, ang relihiyon nila doon, mga pagan po sila. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, iba't ibang Diyos na yari po sa bato, na yari sa kahoy, na yari sa anumang mamahaling hiyas. Ganun po sila doon before, bago po siya sumunod sa Panginoon. At nung utusan siya ng Diyos na pumunta po doon sa lupang pangako, sa Kanaan, nakarating siya sa Kanaan eh. Kasama na niya ang kanyang pamilya, kasama na niya si Isaac. Dinatnan niya din po doon sa Kanaan ang marami rin pong pagsamba, ang talamak na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, particularly po sa Diyos na si Baal. At alam niyo ba, mga kapatid, yun hong mga Canaanites, mga Canaaneo, kung paano sila sumamba kay Baal, nag-aalay sila ng kanilang anak. Mantakin niyo yun, mga kapatid. Hindi ba malililig yung pananampalataya mo sa Panginoon doon? Lord, kala ko ba iba kang Diyos? Wala ka palang pinagkaiba doon sa mga Diyos-Diyosan na hinihingi ang anak. Na iniaalay ang mga anak sa iyo. Di ba maaaring maliglig yung faith mo doon? Kasi, kung kayo nasa kalagayan ni Abraham, ba't paaalay sa iyo? Eh, alam mo, iba ang Diyos. Ang pagkakilala sa Panginoon, mabuti siyang Diyos. Tapat siyang Diyos. Hindi siya ganun na nangunguha ng mahal sa buhay. Pangalawa, pinangakuhan ka ng Panginoon. Nagagawin kang malaking bansa. At wala sa lahi mo, magmumula isang malaking bansa. Pagpapalain ka. Tapos kukunin sa iyo. Hindi ba maliliglig? Hindi ba masishake yung faith mo? Maaari. Pero sa case ni Abraham, maaaring umpisa. Pero hindi. Nagpatuloy siya sa pagsunod sa Panginoon. Hindi niya kinwestiyon ng Diyos sa kabila ng mga niya. Kasi may mababasa po tayo sa aklat ng Hebreo, chapter 11, 17 to 18 na ganito. Sabi po diyan, dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos. Kahit na alam niyang si Isaac ang pinangako ng Diyos na pagmumula ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay. Kita niyo mga kapatid? There's no doubt sa puso ni Abraham. There's no question sa puso ni Abraham. Susunod lang siya dahil yun ang gusto ng Diyos niya. Malalaman niyo kung bakit, mga kapatid. Balikan nga po natin yung verse 2 kanina, ng Genesis chapter 22. Anong sabi doon? Pagkatapos sinabi niya,
dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at iyalay mo siya sa akin bilang handog na sinusunod. Parang lumalabas mga kapatid, narito si Abraham, mahal niya ang Diyos, mahal din niya ang kanyang anak. And he is torn between two lovers. Parang gano'n eh. Ano pipiliin niya? Alam niyo ba mga kapatid, yung pong salitang pinakamamahal, sa English po nakasulat dyan ay bring your only son and your son whom you love. Whom you love. Yung pong salitang love doon mga kapatid, first time mo nag-appear, dyan po sa text na yan, yung love. Yun hong Genesis 21, pababa, wala kang mababasang love. Diyan lang ho, kauna-unahang nag-appear yung salitang love sa Bible. So, sa mga tuwid, lumalabas po, yung love na binabanggit po rito ay sa context of sacrifice. Within the context of sacrifice. So, that love mentioned here is within the context of sacrifice. Hello? Pinakita sa atin ng Panginoon mga kapatid, kung nagmamahal po tayo sa Diyos, handa tayo magsakripisyo. Kita nyo nga yung mga manliligaw. Kahit malayo. Kahit dulong ilog. Kahit kubak-lubak. Masilip lang yung mahal niya, di ba? Ganon. Hello, kahit gumastos. Kahit na habulin ng aso. Pag mahal. Di ba? Gagawin mo ang lahat. Dahil lalo na sa Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, handa kang magsakripisyo. Handang magsakripisyo ang araw ng linggo kahit malaki kita. Handa mong isakripisyo yung mga friends mo na ayaw ka nang isama kasi nga ay nag-iba ka na raw ng relihiyon. Hindi na sila natutuwa sa iyo. At tinutuya ka pa. Pati yung mga friends mo, iniiwan ka. Ang dami sakripisyo. Dahil sa iyong pagsunod. Sa iyong pananampalataya sa Panginoon. So if you love God, you are willing to sacrifice for Him. Amen ho ba? Ngayon po, actually, hindi ko ata nabanggit kanina, yun yung first part, examination. Punta po tayo dun sa second part, submission. Kasi nahati po ito sa tatlo eh. Yung first part, examination. Yung second part, submission. Kaya babasahin po natin this time yung verses 3 to 4. Sabi ko na, haba. Bisa na. O tuloy na lang po natin. Susunod. Okay lang po. Kasi mahaba eh. Saka yung ano po, naputol. Naputol. Sorry. Opo. Di bale. So, tutuloy na lang po natin sa next week. Sunod ko na lang po next week. Yung pong second part saka yung third part. Okay lang po sa inyo. Po. So, purihin po ang Panginoon at tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Lord, kulang po ang oras, Panginoon, na enjoy pa namin ang mag-aaral ng iyong salita. Pero alam po namin, O Diyos, na sapat na po ang aming mga narinig na mensahe sa araw na ito o sa gabing ito para makapangusap ka at ituro mo sa amin, Panginoon, ang pinakamahalagang bagay pagdating sa aming pananampalataya. Kailangan naming daanan ang mga pagsubok sa buhay para ipakita mo sa amin, Panginoon, kung ano po ang tunay na kalagayan
ang aming pananampalataya. Bukod sa ang pagsubok ay ginagamit mo para patatagin kami, para palaguin ang aming pananampalataya. Pero ito rin ang paraan mo, Panginoon, para malaman po namin kung nasaan na bang level ang aming pananampalataya. At purihin ka, O Diyos, sapagkat alam po namin, Ama, na sa anumang pagsubok, sa anumang kabigatan, sa anumang krisis, sa anumang pong pain, Panginoon, naroon ka lagi. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Sapagkat ang nais mo, kami po ay makapasan, Panginoon. Malampasan po namin ang lahat ng ito with flying colors, Lord. At sa gayon, Panginoon, ma-inspire po kami na sa susunod na humarap kami sa panibagong pagsubok ay mapagtanto namin sa aming mga sarili na kung paanong kami ay tinawid mo, tinulungan mo sa nagdaang mga pagsubok, ganun din po ang gagawin mo sa amin sa mga darating pa. Kaya salamat po, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos, na pinakita mo sa amin kung gaano kahalaga na yung pananampalataya namin ito, mapanatili po namin hindi lang matatag, kundi tumatatag, lumalago, at lalong nagiging puro, Panginoon, katulad ng ginto. Purihin ka, Panginoon, sapagkat ginamit mo ang lalaking ito, si Abraham, Panginoon, para nagpakita po sa amin na hindi nasasayang, O Diyos, ang anuman pong aming sakripisyo, aming pagsunod, Panginoon, dahil sa tinawag mo kami, dahil sa pinili mo kami, Panginoon, at nais mo, Panginoon, ang aming pong buhay ay lalo pang maging pagpapala sa iyo at sa aming pong kapwa. Muli po, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming pong tinataas, dinadalangin at pinagpapasalamat po sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Yan, may clean takeaways lang po tungkol dun sa narinig natin about sa buhay po ni Abraham. Una po, hindi lang isang beses yung pagsubok. Nabanggit nga po ni Pastor Al kanina na hindi tayo isang beses lang dadaan sa pagsubok tapos pag napagtagumpayan natin yun, proven na yung faith natin. Dadaan tayo sa sunod-sunod at iba't ibang mga pagsubok pa po na patuloy din na magpapatatag dun sa faith na meron tayo. Pagkatapos naman nating malagpasan po yun, bawat pagsubok na yun, palakas din naman ang palakas yung pananampalataya po natin. Kasi hindi din naman yun mag-i-stay na, halimbawa may nalagpasan tayo isang pagsubok, tapos pagkatapos nun, susunod na pagsubok, ganun pa rin yung faith natin. May magbabago, kumbaga may magiging mas malakas sa atin dun sa faith na meron tayo. Pangalawa, kailangan din nating maging aware dun. Kaya, dumadaan din tayo sa mga ganong klase ng test na pinahihintulutan ng Panginoon na dumaan tayo sa mga pagsubok para maging aware din tayo dun sa status ng faith na meron tayo. Na mahalaga din para sa atin na alam natin yan. Katulad nga po doon sa halimbawang binigay ni Pastor Al sa estudyante na gusto niya malaman yung grade niya. Siyempre, kapag mataas yung grade mo, nalaman mo, inspiration yun para sa'yo. May-inspire ka na mag-aral pa, matuto pa. Kapag ka naman nakita mo na mababa yun, motivation naman yun para sa'yo na magsikap pa, na palaguin pa yung kung ano yung kailangan mong pangatin o palaguin. Para din yun sa sarili nating improvement. Kung ano man yung makita natin ngayon sa kasalukuyan, ano yung tingin natin sa faith na meron tayo. So, kung sa paanong paraan man natin yung nakikita, hangarin natin na lumago pa yun o tumaas pa, mag-elevate pa yung faith na meron tayo. Nabanggit din po doon sa 1 Corinto chapter 10 verse 13 na wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ito pong verse na to, madalas na nating marinig to, madalas nga natin itong magamit kapag nagbibigay tayo ng payo, ng advice sa ibang tao na
na dumadaan sa pagsubok, sinasabi natin sa kanila yung verse na to na kaya mo yan, di yan bibigay sa'yo ni Lord kapag hindi mo yan kaya. Kung hindi mo yan kaya o kung hindi mo yan malalampasan. Pero kung mas unawain pa po natin yung verse na to, pinapakita po dito hindi naman assurance sa kakayanan o sa kayang gawin ng tao. Kapag pinag-isipan o mas tinignan pa po natin yung verse na to, assurance siya na God is in control. Kasi ang sabi po doon, hindi niya hahayaan na bigyan tayo ng pagsubok na higit sa ating mga kaya. Ibig sabihin, kontrolado yan ng Panginoon, anumang pagsubok meron ka. Hindi dahil malakas ka, hindi dahil magaling ka, kundi dahil alam ng Diyos kung ano yung ibibigay niya sa iyo. Last na po, doon naman sa Genesis chapter 22, verse 2 na binasa kanina, tungkol doon sa sinabi ng Diyos kay Abraham na dalhin yung kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Minsan po, the best way para i-test tayo ay dun sa mga bagay na pinanghahawakan natin. Katulad po ni Abraham, pinakamahalaga, pinakamamahal niya yung anak niya na yun. At yun ang ginamit ng Diyos para subukin yung kanyang pananampalataya at dun siya naging matatag. Tayo po minsan dadaan sa mga pagsubok na naisip natin, Lord, bakit ito pa yung nangyari sa akin? Bakit ito pa yung part ng buhay ko na merong pagsubok? Maaaring nakikita kasi sa atin ng Panginoon na nagiging mas mahalaga na yon para sa atin kaysa sa Diyos. At kailangan nating malagpasan yung pagsubok dun sa bagay na yon para patunayan yung faith natin sa Panginoon ay mag-i-stay at mas higit na mas mahalaga kaysa doon sa mga bagay na itinuturing na nating importante sa atin. So yun lang po, pray po ang Panginoon. Praise God. Sige po, may po ang lahat at tayo po yung mananalangin. Tayo po lahat ay po at pumikip. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa gabi na ito, Panginoon, na pinaalala mo sa amin, Panginoon Lord God, na we should increase our faith, Panginoon Lord God, sa iyo, Panginoon. Pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon Lord God. Lord, maraming salamat po Diyos dahil sa kabila ng mga pagsubok, Panginoon, sa mga kailangan namin, patuloy mo kaming tinutulungan, Panginoon Lord God, na maniwala sa iyo, manampalataya sa iyo, Panginoon Lord God, magtiwala sa iyong mga salita, Panginoon. At sa gabi na ito, Panginoon, patuloy mong increase, Panginoon Lord God, ang aming faith, katulad ng narinig natin, Panginoon Lord God, sa gabi na ito, Panginoon. At ngayon din, Panginoon Lord God, sa aking mga kapatid na nakinig, Panginoon Lord God, at naunawaan ang iyong salita, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon Lord God. At nawa, magamit namin ang mga salita na narinig namin sa aming buhay, Panginoon Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon Lord God, na mas makilala ka pa, mas manampalataya pa sa iyo, Panginoon Lord God. At mas mahalin ka pa namin, Panginoon Lord God, sa bawat araw, Panginoon, na binibigay mo sa amin. Maraming salamat, O Diyos, dahil napakabuti mo, Panginoon, sa amin. At sa iyo namin po binibigay at tinitiwala ang aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa gabi na ito, sa aming pag-uwi, Panginoon Lord God, patuloy mo kaming samahan, ingatan, hanggang sa aming pamamahinga, Panginoon Lord God, ay katagpuin mo kami palagi, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, katapatan sa aming buhay. At sa iyo po lamang aming binibigay ang pinakamataas sa papuri at sa salamat. Ang pagdating ay sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo umawit muli sa ating Diyos. Amen? Ating tagapagligtas. Sa ligaya, puno ng pagpapala, hindi maangamba. Lahat ng may problema, ikaw lang ang pag-asa, wala nang di makakaya. Ikaw, Jesus, ang pag-asa. Ikaw ang
aking buhay, sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw lang kasama ko. Jesus, ikaw naman, Diyos na makapatawad, tugong ang pinagbayan. Sa amin ika'y lumapit, tinanggap ang pasakit, kami ngayon ay lalapit. Ako ngayon ay lalapit. Ikaw ang tagapagligtas at tagapagtanggol ng aking buhay, sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama ko. Kung wala sa'yo o kay dulo, ngunit minahal mo na aking ingatan pa. Ngayo'y magkasama, wala nang hanapin pa, hanapin pa. Ikaw ang tagapagligtas, sabihin sa Kanya, at tagapagtanggol ng aking buhay, sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama, ikaw ang tagapagligtas at tagapagtanggol ng aking buhay, sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama ko. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. God bless you.